Si Aiza, 22 taong gulang, graduating college student. Maputi, maganda at palaging isinasalang sa mga beauty contest sa lugar nila. Hindi siya mayabang, pero alam niya ang epekto ng itsura niya sa mga kalalakihan. Sanay siyang may tumitingin, may sumusubok lumapit, at may nagpapapansin. Pero hindi niya inakala na darating ang araw na ang lalaking gugulo sa isip niya ay ang kasing edad ng sarili niyang ama. Kaibigan niya si Elisa mula pa noong unang taon nila sa kolehiyo. Magkasama sa klase, parehas ng kursong kinukuha. At madalas din siyang napapadpad sa bahay nito para sa projects, group works o simpleng tambay lang. Pero sa dami ng pagpunta niya roon, ngayon lamang niya makikita ng personal ang ama ni Elisa. Alam niyang may tatay ang kaibigan niya. Isang OFW sa bansang Qatar. Biyudo na mula pa noong high school si Elisa. Madalas ikwento ni Elisa na bihira lang umuwi ang ama dahil tutok ito sa trabaho mula nung pumanaw ang kanyang ina. Kaya ng araw na iyon, matapos ang klase, diretso silang dalawa sa bahay ni Elisa para tapusin ang isang project. Siya nga pala bes, sabi ni Elisa habang naglalakad sila palabas ng campus. Dumating si Papa kagabi. Ganun ba? Nako'y nakakahiya naman, sagot ni Aiza. Bandang 3:00 ng hapon nang makarating sila sa bahay. Normal na bahay sa isang maayos na subdivision. Pagpasok nila, naabutan nila si Eric sa kusina. Nakaupo siya sa mataas na silya sa counter. May tasa ng kape sa isang kamay at cellphone naman sa kabila. Suot nito ang plain na polo shirt, nakatakin at maayos ang gupit ng buhok. Pa, sabi ni Elisa, andito na po kami. Napalingon naman sa kanila si Eric. At doon, nagtagpo ang mga mata nila ni Aiza. Hindi yun dramatikong pagtatagpo. Walang slow motion. Walang kung anong eksena. Pero sapat yun para tumigil sandali ang paghinga ni Aiza. Hindi naman gwapo sa tipikal na paraan si Eric. Pero may dating. Yung klase ng lalaking hindi kailangan magpakitang gilas sa isang babae. Apa, pakilala ni Elisa. Si Aiza nga pala. Yung kaibigan ko, yung kinukwento ko sa inyo madalas. Tumayo si Eric. Hello po tito. Mabilis na sabi ni Aiza. Pilit pinapatatag ang boses. Ako po si Aiza, kaibigan po ni Elisa. Sabay abot nito ng kanyang kamay. At sa pagdadampi ng palad nila, may kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ni Aiza. Isang mabilis, malinaw, at hindi may pagkakailang pakiramdam. Hindi naman kilig na parang sa pelikula. Hello iha, sabi ni Eric, bahagyang nakangiti habang nakikipagkamay. Kumusta ka? Ilang segundo lang ang tinagal ng kanilang pakikipagkamayan, pero sapat para mapansin niya ang init ng kamay ng lalaki at ang kakaibang kapit nito. Hindi mo naman nabanggit anak, dagdag ni Eric. Binitawan na ang kamay niya. Artistahin palang kaibigan mo. Namula ang mukha ni Aiza. Salamat po tito. Sagot niya na bahagyang namumula. Mapagbiruho pala kayo. Ngumiti si Eric. Hindi naman iha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi rin naman po nabanggit ni Elisa na batang-bata pa ho pala kayo. At sabay may dinugtong si Elisa. Mas mababa ang boses. At gwapo pa. Nagkatawanan tuloy silang tatlo dahil sa biruang nagaganap. May kung anong gumalaw sa loob niya. Isang curiosity na hindi niya dapat pinapansin. Habang nag-aaral sila ni Elisa sa may sala, ilang beses na napapatingin si Aiza sa kusina kung saan nag-aayos si Eric. Tahimik lamang to pero ramdam niya ang presensya nito. Uy, bulog ni Elisa. Okay ka lang ba? Oo, sagot ni Aiza. Medyo mainit lang. Maya-maya pa'y lumapit si Eric.
Gusto niyo ng coffee? Tanong niya. Nagkatinginan si Eliza at Aiza. Ikaw na lang, Ice, sabi ni Eliza. Ako tubig na lang. Tumayo si Aiza at sumunod sa kusina. Doon, silang dalawa na lamang ulit. Graduating na kayong dalawa, ano? Tanong ni Eric habang nagsasali ng kape. Opo, malapit na. Maganda yan. May pangarap ka. Napangiti si Aiza. Kayo po, kailan pong balik niyo ng Qatar? Matagal-tagal pa naman. Hindi niya alam kung bakit, pero may saya siyang naramdaman. Ayos pala eh. Mukhang araw-araw yata siyang tatambay sa bahay ni Eliza. Sa isip-isip ni Aiza. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa may kama at hawak ang cellphone, ilang beses niyang binuksan at sinara ang social media niya. Alam niyang mali, pero malakas kasi ang curiosity niya. Si Eric ang una niyang hinanap. Hindi naman to naka-private. May ilang litrato, si Eliza noong bata pa, mga kuha sa Qatar at iisang larawan lang nilang mag-ama. Huminga ng malalim si Aiza. Nag-friend request siya kay Eric. Hindi siya umaasa na i-accept nito kaagad. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, may notification ng Eric accepted your friend request. Napaupo si Aiza. Hindi siya nag-message agad. Hinayaan niya munang lumipas ang gabi. Kinabukasan, pumasok siya sa klase na lutang pero pilit nagkokontrol. Hindi niya kinukwento kay Eliza ang nangyari. Para bang gusto niyang may bagay na sa kanya lang muna. Bandang gabi, nung siya ay unang magkaroon ng lakas ng loob. Good evening po, Tito Eric. Ilang minutong lumipas. Good evening, Aiza. Kumusta? Gumiti si Aiza. Simple lang ang sagot nito pero tila kinikilig na siya. Okay lang po. Medyo pagod lang sa school. Kayo po, kumusta kayo? Ayos lang din. Nakakainip ng medyo. Masyadong tahimik dito sa bahay. Napaisip si Aiza bago nag-reply. Tahimik nga po siguro talaga lalo na't wala si Eliza. Nag-iisa lang kayo dyan. Matagal bago sumagot si Eric. Oo nga pero pasasaan ba't masasanay rin? May kung anong kurot naramdaman si Aiza. Hindi awa, hindi rin simpatya. Para bang gusto niyang punan ang katahimikang binanggit nito. Mula noon, naging madalas ang palitan nila ng mensahe. Si Aiza ang palaging nauuna. Simpleng tanong lang, simpleng kumustahan, pero unti-unti humahaba ang usapan. Anong ginagawa niyo ngayon? Nagluluto. Hindi magaling pero sinusubukan. Pwede ko pong tikman minsan? Oo naman, iha. Pwedeng-pwede. Kapag nasa bahay sila ni Eliza para mag-aral, mas nagiging aware siya sa kilos ni Eric. Isang hapon, habang nasa sala silang dalawa ni Eliza, dumaan si Eric para mag-abot ng merienda. Salamat po, sabi ni Aiza. Walang anuman. Sagot ni Eric tsaka tumingin sa kanya. Nagkatinginan sila sandali. Si Eliza ay walang kamalay-malay. Kinagabihan, nag-message ulit si Aiza. Salamat po kanina sa merienda. Walang anuman, Aiza. Kumain ka ba ng maayos? Opo, masarap nga po yung gawa niyo eh. Mabuti naman at nagustuhan mo. Siya nga ho pala, Tito. Bakit hindi pala kayo nag-asawa ulit? Curious na tanong niya. Hindi ko na napagtuunan ng pansin. Mula kasi nung mamatay ang wife ko. Tinuon ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho. Mahirap din pong mag-isa, no? Yung walang nag-aalaga sa inyo. Ganun na nga. Pero sanay naman na ako. Pero sa edad niyo ho ba ngayon, naghahanap pa rin ho ba kayo ng makakasama niyo sa buhay? Tanong niya bigla. Kung may dumating, bakit naman hindi? Kung kaedad ko lang ho, ayos lang ho ba sa inyo? Ilang segundo ang lumipas bago nag-reply si Eric. Hindi ako sanay sa ganyan. Pwede naman hong masanay kayo. Hindi agad sumagot si Eric. Nang sumagot siya, maiksi lang. Pwede naman, basta walang magagalit kung kaedad mo. May irereto ka ba? Meron ho.
Talaga? Opo, yung sarili ko. Aiza, kaibigan ka ng anak ko. Ayoko naman na magkaroon kayong dalawa ng problema. Hindi naman na po ako bata eh. Hindi na sumagot si Eric. Tumibok ng malakas ang dibdib ni Aiza. Mula noon, may kakaiba na sa mga usapan nila. Hindi lantaran pero malinaw ang direksyon. Si Aiza ang palaging nagtutulak. Si Eric ang palaging nagpipigil. Kinabukasan, nagkita ulit sila sa bahay ni Elisa. May kakaibang tensyon. Hindi sila umiwas, hindi rin sila naglapitan, pero ramdam ang pagbabago. Habang nagkaayos si Elisa sa kwarto, naiwan si Aiza at Eric sa kusina. Okay ka lang? Tanong ni Eric sa mababang boses. Opo, kayo po, sagot ni Aiza. Tumango si Eric. Aiza, gusto kong linawin. Lumapit si Aiza ng bahagya. Ano ho yun? Hindi ako galit. Pero sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Masyado kang bata para sa akin. Ngumiti si Aiza. May kumpiyansa. Kaya nga po dahan-dahan lang eh. Dahil gusto ko po kayong makilala. Makilala ng lubusan. At gusto ko ring makilala niyo ko. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nagkalapit ang dalawa. At isang araw, alam ni Aiza na mali ang pagpunta niya sa bahay ni Elisa nung araw na yon. Pero tinuloy pa rin niya. Nandyan po ba kayo ngayon? Matagal ang sagot. Halos bawiin na niya nga ang tanong. Oo, pero umalis si Elisa. Napatitig si Aiza sa screen. Ito na yon. Ito na yung pagkakataon para maging solo silang dalawa at magkakilala. May kukunin lang po sana akong notes na naiwan ko last time eh. Alam nilang dalawa na palusot niya lamang yon. Bandang 4:00 ng hapon nang makarating si Aiza sa bahay. Hindi na siya kinabahan tulad nung una. Mas nangingibabaw ngayon ang determinasyon kaysa takot. Binuksan naman ni Eric ang pinto. Tahimik ang bahay. Walang ibang tao. Walang istorbo. Pasok ka, sabi ni Eric na bahagyang umatras. Pumasok si Aiza. Mabilis niyang napansin ang itsura ng lalaki. Napakagwapo nito kahit naka-plain shirt lang. Nakapambahay. Mas lalong lumalabas ang pagiging lalaki nito. Wala naman dito si Elisa, sabi ni Eric na parang paalala. Opo, alam ko ho, sagot ni Aiza. Nagkatinginan silang dalawa ng matagal. Sige, sasala ka muna. Ipagtitimpla muna kita ng juice. Umupo si Aiza sa may sofa. Matapos magtimpla ng juice, bumalik si Eric. Nanatiling nakatayo to na parang may pagitan na hindi nila alam kung paano tatawirin. Siya nga pala, bakit ka nga pala pumunta? Tanong ni Eric dito. Diretso. Ngumiti si Aiza. Hindi na siya nagkunwari pa. Kasi gusto ko kayong makita. Napabuntong hininga na lang si Eric. Aiza, kung sasabihin niyo pong mali, alam ko na yon. Lumapit siya ng kaunti. Kung sasabihin niyo pong umalis ako, edi aalis ako. Hindi gumalaw si Eric. Hindi rin nagsalita. Isang hakbang pa ang ginawa ni Aiza. Pero kung hindi niyo po sasabihin yun, mahina nitong sabi. Magiging masaya po ako. Nasa pagitan na sila ng isang dipa. Aiza, sabi ni Eric, mabigat ang boses. Hindi kita dapat hinahayaan na maging ganito eh. Pero hinahayaan niyo po ko, sagot niya. Natahimik ang lalaki. Kita ang pagpipigil sa panga, sa mga mata, sa kamay na bahagyang nakasara. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Eric. Natutuwa nga po ako eh. Sagot ni Aiza. At handa po ako. Hinawakan ni Aiza ang braso ni Eric. At hinawakan din naman ni Eric ang kamay ni Aiza. Na para bang kahit suling pagkakataon ay pinipigilan pa rin ito ang sarili.
Kapag ginawa natin to, Aiza, hindi ka na pwedeng umatras. Tumango si Aiza. Hindi po ako aatras dahil umabot na nga ako hanggang dito eh. Tahimik ang mga sandaling sumunod. Lumapit ulit si Aiza ng mas malapit pa at ipinatong ang kamay niya sa dibdib ni Eric. Ramdam niya ang tibok ng puso nito. Hindi na nagtarong pa si Eric. Hinawakan niya na ang bewang ni Aiza ng dahan-dahan. Parang sinusukat ang bigat ng desisyon. Hindi naman sila nagmamadali pero malinaw ang intensyon. Hanggang sa maya-maya pa, nagtagpo ang labi nilang dalawa. Isang halik na matagal nang hinihintay ni Aiza. Nang maghiwalay ang kanilang labi, pareho silang humihingal ng mabigat. Kung malalaman to ni Eliza, bulong ni Eric, kaya nga po hindi niya malalaman. Hindi niya dapat malaman, sagot ni Aiza. Hindi yun ang sagot na inaasahan ng lalaki, pero yun na ang nagpatulak sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ni Aiza, mariin pero maingat, at muling hinalikan. Mas malalim at mas tapat. Hindi na yon eksperimento. Hindi nila napansin ang oras. Ang mundo nila ay umikot na sa sala, sa pagitan ng mga hinga, sa mga kamay na nagiging pamilyar. Nang tuluyan silang maghiwalay, pareho silang natahimik. Umupo si Aiza at inayos ang sarili. Nagkatitigan silang dalawa. At maya-maya pa, isang muling halik ang namagitan sa kanila. Hanggang sa ang halik ay mas lumalim pa. At sa isang iglap, nakita na lamang ni Aiza ang sarili na tinutugunan ng pangangailangan ng matanda. Labis-labis ang tuwang kanyang tinatamasa habang pinagmamasdan niya si Eric. Hindi ko inaasahan to. Bakit binigay mo sa akin ang sarili mo? Sabi ni Eric sa huli. Hindi ko rin naman po inaasahan na magkakagusto ko sa inyo eh. Sagot ni Aiza na hindi nagsisisi. Humarap si Eric sa kanya. Magiging mahirap to. Mahihirapan ka. Dahil baka maraming hindi tanggap ang magiging relasyon natin. Alam ko po, pero kayang-kaya ko yun, sagot ni Aiza. Tinitigan siya ng lalaki. Hindi na bilang tatay ng kanyang kaibigan, kundi bilang lalaking nahulog sa sitwasyong hindi din niya pinili. Aalis na po ako, sabi ni Aiza makalipas ang ilang minuto. Tumango si Eric. Ihahatid na kita. Naku, hindi na ho. Magpahinga na muna kayo. Sa may pinto, huminto siya. Eric? Sabi ni Aiza. Unang beses na walang tito. Napatingin ang lalaki. Hindi po ito pagkakamali para sa akin Dagdag niya. Tumango na lamang si Eric. Nang umalis si Aiza, nanatili si Eric na nakatayo. Alam niyang nagbago ang lahat. At sa gabing yun, unang beses na si Eric ang nag-message. Nakauwi ka na ba? Napangiti si Aiza. Oo, Eric. Nandito na ako sa bahay. Salamat Mabilis lumipas ang mga araw matapos ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Wala namang nagbago. Pareho pa rin ang lahat. Pero para kay Aiza, may malinaw ng relasyon na tumatakbo sa bawat oras. Hindi na yon basta pagkagusto. Hindi na yon lihim. May relasyon na silang dalawa, kahit walang label, kahit walang pangako na binibigkas ng malakas. Alam nilang pareho. Ilang araw bago ang balik ni Eric sa Qatar, mas naging maingat sila. Hindi na madalas ang pagkikita. Kapag nasa bahay si Eliza, normal ang kilos ng dalawa. Walang sweet moment. Nagkakatitigan lang. Para sa mga pagitan, sa chat, sa may ikling sandali, doon, nagkakaroon sila ng sariling oras. Si Aiza pa rin ang madalas magsimula. Ilang araw na lang. Matagal bago sumagot si Eric. Oo, Aiza. Hindi ko akalain na ganito ulit ako mahihirapang umalis. Napangiti si Aiza. Hindi dahil masaya, kundi dahil malinaw na maging siya'y nahihirapan din. Sa bahay ni Eliza, ramdam ang kakaibang tensyon. Hindi alam ng kanyang kaibigan ang nangyayari, pero napapansin nito ang pagbabago kay Aiza.
Mas tahimik to ngayon, minsan malayo ang tingin, para bang malungkot at may malalim na iniisip. Bes, okay ka lang ba? Tanong ni Elisa isang gabi habang nag-aayos sila ng gamit. Oo, okay lang. Sagot ni Aiza na pilit ngumingiti. Napagod lang ako. Hindi siya nagsinungaling ng buo. Pagod talaga siya. Pagod? Sa kakaisip dahil malapit nang umalis ang tatay nito. Dumating ang huling araw ni Eric. Pumunta roon si Aiza para magpaalam. Hapon nang makarating si Aiza. Nasa kusina si Eric. Wala si Eliza. Akala ko hindi ka na pupunta. Sabi ni Eric na mababa ang boses. Pwede bang hindi? Makakalimutan ko ba naman ang huling araw mo dito? Bukas na ang alis ko. Sabi ni Eric. May katahimikang namayani sa pagitan nila. Hindi ko alam. Pero malinaw sa akin na mamimiss kita. Na malulungkot ako sa pag-alis mo. Lumapit si Aiza kay Eric. Napabuntong hininga si Eric. Sa Qatar. Mag-isa ako ulit. Hindi. Sagot ni Aiza. Nandun lang ang distansya. Pero sa puso nating dalawa, magkalapit pa rin tayong dalawa. Napangiti na lamang si Eric at kinintala ng halik ang labi ng dalaga. Kinaumagahan, umalis na si Eric. At nung sandaling sumara na ang pinto, doon naramdaman ni Aiza ang tunay na lungkot. Sa mga sumunod na araw, sa chat na ang naging mundo nila. May oras na pareho silang gising, may oras na isa lang. Ngunit palagi silang nag-iiwan ng mensahe. Parang bakas na nagsasabing hindi sila naglaho. Nasa Doha na ako. Ingat ka palagi. Ikaw rin dyan ha? Habang lumilipas ang mga linggo, natutunan nila ang kanilang routine. May mga araw na busy si Eric dahil sa trabaho. May mga araw na abala si Aiza sa klase. Pero hindi nawawala ang presensya. Nasa likod ng isip, nasa pagitan ng mga gawain. Kay Elisa, normal lang ang lahat. Masaya siyang kinukwento ang mga nangyayari sa school. Ang mga plano, ang mga simpleng problema. Nakikinig lamang si Aiza. Kahit may bahagi sa puso niya ang nakukonsensya dahil sa lihim niyang tinatago sa kanyang kaibigan. Samantalang sa Qatar, may mga gabing nakaupo lamang si Eric habang hawak ang cellphone. Binabasa ang mga pilyang mensahe ni Aiza. Hindi na siya bumabata, pero malinaw sa kanyang isang bagay. May uuwian na siyang damdamin. Isang araw nga, nagpadala si Aiza ng litrato nito. Simple lang, nasa library at may hawak na libro. Review week po. Proud ako sa'yo. Napangiti si Aiza. Sa gitna ng distansya, mas tumibay ang kanilang ugnayan. At sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanilang dalawa. Ang isang relasyong pagmatagalan, hindi panandalian. Relasyon ito na hinuhubog ng distansya, ng oras at ng tapang na harapin ang mga susunod na mangyayari. Kahit hindi pa nila alam kung papaano. At sa dulo ng gabi, bago matulog si Aiza, may isang tanong na umiikot sa isip niya. Sana'y hanggang sa huli, sila ni Eric. Mabilis lumipas ang mga buwan, taon. Matagal nang pinag-iisipan ni Aiza ang kanyang balak. Gusto na niyang maging legal ang lahat, lalo na kay Elisa. Ayaw na niyang itago dito ang kung anong meron sila ni Eric. Aamin siya sa taong pinaka-importante sa lahat ng to. Ang anak ni Eric, ang best friend niyang si Elisa. Isang taon na rin ang lumipas mula nang bumalik si Eric sa Qatar. Isang taon na lihim na relasyon. Isang taong lihim na mga tawag, mga chat sa pagitan ng klase. Hindi na dalaga lang si Aiza sa damdamin. Mas tumatag na siya, mas naging sigurado. At alam niyang darating ang araw na hindi na sapat ang katahimikan. Isang hapon, pagkatapos ng klase, niyaya niya si Elisa na magkape sa maliit na cafe malapit sa campus. Wala namang espesyal na occasion.
Wala namang dahilan maliban sa sikretong kailangan na niyang ilabas. Seryoso kaya ata ngayon? Biro ni Alyssa habang umuupo. May problema ba? Napangiti si Aiza pero halatang pilit. May aaminin ako sa'yo. May gusto akong sabihin. Sana huwag ka magalit. At pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Biglang natahimik si Alyssa. Okay, sige. Wala namang problema. Huminga ng malalim si Aiza. Ramdam niya ang tibok ng dibdib niya. Parang may gustong kumawala. Naalala mo nung umuwi ang daddy mo galing Qatar? Panimula niya. Oo naman. Bakit? Doon nagsimula to. Diretsong sagot ni Aiza. At hindi ko naman ginusto. Hindi ko rin naman inakala na may in love ako sa papa mo. Nagkunot ang noo ni Elisa. Ano? Tumingin siya diretso sa mga mata ng kaibigan. Wala nang paligoy-likoy. May relasyon kami ng papa mo. Parang huminto ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Elisa. Hindi naman siya agad nagalit. Natatili lamang tong nakatitig. Parang inaayos ang mga piraso sa isip niya. Teka nga, ulitin mo nga. Mahina nitong sabi. May relasyon kami ni Eric, ng papa mo. Hindi ito panandalian lang. Dagdag ni Aiza. Hindi ko siya nilapitan dahil sa kung anuman at hindi rin naman niya ako sinamantala. Nagkagustuhan lang kami, Elisa. Totoo. Tumayo si Elisa bigla. At kailan pa? Matagal na. Bago pa siya bumalik sa Qatar. Natahimik ang paligid. Ramdam ni Aiza ang kaba hanggang sa kanyang dulo ng daliri. Alam mo bang anak niya ako? Nakaibigan mo ko? Tanong ni Elisa. Nanginginig ang boses. Oo naman. Alam na alam ko, no? Sagot ni Aiza. At yun nga ang dahilan kung bakit gusto ko nang umamin sa'yo ngayon. Umupo ulit si Elisa. Napasandal at napapikit. Ilang segundo ang lumipas na parang oras. Galit ako, alam mo ba yun? Sabi nito sa huli. Hindi dahil sa relasyon nyo, kundi dahil tinago mo. Akala ko ba magkaibigan tayong dalawa, bakit nilihim mo? Tumulo ang luha ni Aiza. Pasensya ka na, bes. Alam mo namang nakakatakot eh. Natatakot akong baka magalit ka, baka mawala ka, makaiwan mo ko. Natahimik ulit si Elisa. Tumingin to sa labas ng cafe, tsaka muling bumaling kay Aiza. Masakit, sabi niya. Masakit, bes. Pero kilala ko si Papa at kilala rin kita. Alam kong wala kang naging nobyo. Tumigil ang paghinga ni Aiza. Kung kalokohan lang to, edi matagal ko na sana siyang iniwan. Pero hindi eh. Seryoso ko sa papa mo. Seryoso ko kay Eric. Hindi ko sinisira ang pagiging anak mo sa kanya. Mabilis na sabi ni Aiza. Sa totoo lang alam ko kung gaano kanya kamahal. Alam ko, sagot ni Elisa. At siguro, wala naman akong magagawa. Alangan naman paghiwalayin ko kayong dalawa katulad sa mga drama. Alangan naman, ako yung pumagitan sa inyong dalawa. Gusto ko rin namang sumaya siya eh. Napakatagal ng panahon. Mula nung mawala si Mama at si Papa, alam mo naman kung gaano niya tinuon ang pansin niya sa trabaho. At kung gusto ka niya, mahal ka niya, edi masaya ako para sa inyo. Hindi agad naging maayos ang lahat. May mga araw pa rin na tila hindi pa rin makapaniwala si Elisa. May mga gabing tahimik to. Pero hindi siya tinakwil na Elisa. At yun ang pinakamahalaga. So ano palang tatawag sa'yo? Mama, parang nakakailang naman yun. Nagtatawanan ng dalawa. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Dumating ang balitang uuwi na si Eric. Kinakabahan nun si Aiza. Alam niyang iba na ang sitwasyon. Hindi na silang dalawa lang. May katotohanang lantad na. Pagdating ni Eric, sinalubong siya ni Elisa sa airport. Si Aiza nasa likod lang, nakatayo at naghihintay. Nagyakapan ng mag-ama, nagkatitigan naman silang dalawa at nagkangitian.
Welcome home pa, sabi ni Elisa. Hindi pa nila sinasabi ang katotohanan kay Eric na alam na ni Elisa ang lahat. Tinapik ni Eric ang braso ni Aiza at napangiti si Elisa nang makita yon. Tara na. Sa bahay, tahimik silang nagsalo-salong tatlo. Si Eric ang unang nagsalita. Kumusta kayo? Siya nga pala, Elisa. Ang sabi mo sa akin nung nakaraan may sasabihin ka na importante. Ano ba yun, iha? Alam ko na ho. Alam mo na ang? Alam ko na lahat. Biglang kinabahan si Eric. Anak, hindi na ako bata pa. At hindi rin naman ako bulag. Kalmado nitong sabi. Tumingin siya kay Aiza. Sigurado ka ba? Mahal mo siya. Nabigla si Eric sa tinura ng anak. Oo naman. Mahal na mahal. At ikaw, Bes? Sigurado ka ba? Mahal mo si Papa? Oo naman. Walang pag-aalin lang sagot ni Aiza. Mahal na mahal din. Hello, 1 taon ko nga siyang hinintay oh. Napahinga ng malalim si Elisa. Alam yung dalawa na hindi ito madali para sa akin ah. Pero kung dyan kayo masaya, edi tatanggapin ko. Hindi napigilan ni Aiza ang maluha ulit. Lumapit siya kay Elisa at yumakap. Salamat, Bes ah. Basta malinaw ang isang bagay ha. Dagdag ni Elisa. Ayoko ng lokohan. Walang maglolokan sa inyong dalawa ha. Hindi ko yun gagawin no. Sagot ni Aiza. Ngumiti si Elisa. Good. Sa gabing yun, sabay-sabay silang kumaing tatlo. Wala nang tensyon, wala nang lihim. Matapos kumain, nagpunta ang dalawa sa terrace. Si Eric at Aiza. Hinawakan ni Eric ang kamay ni Aiza. Hindi ko akalaing darating to. Hindi rin naman ako, sagot ni Aiza. Pero akalain mo yun, ang layo na nang narating ng relasyon nating dalawa. At masaya ako natanggap na ni Elisa. Tumango si Eric. At sana, hanggang sa dulo, tayong dalawa. Hindi perpekto ang mundo nila. May mga bata pa ring huhusga. May mga tanong pa ring nadarating. Pero may basbas na sila sa taong pinakamahalaga sa lahat. At yun ang sapat. Sa huli, natutunan ni Aiza na ang tunay na happy ending ay hindi ang pagbabago, kundi ang pagtanggap kahit mahirap, kahit matagal, basta totoo. At ngayon, masayang-masaya siya dahil hindi na siya naglilihim sa kanyang kaibigan. Dito na po nagtatapos ang kanilang love story. Maraming salamat po sa mga sumubaybay.